Okay na. Take 3 na. Sige na. Okay. Hi Aliyah, magandang gabi dyan. Kasi nag-interview ka sa akin gabi dyan. Utokin na lang natin kasi ang daming nangyari sa pag-i-interview na to. Hi sa lahat. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kasi umaga yung subject na to. Magandang umaga po sa inyong mga lagumbay. Ito pala si Vivian, yung napilian ni Aliyah Oxtero na interviewin sa talambuhay sa isang OFW. Ako pala ulit si Vivian Cutaran, taga Kamambugan, Ubay, Bohol. Malapit-lapit lang sa bahay nila ni Aliyah, pero hindi talaga malapit. At yun, nagpakilala na ako, si Vivian. Okay, Aliyah, tanungin mo na ako kung ano yung mga tanong mo, yung assignment mo. First question is, English pa ka. Sige. saang bansa ka naghahanap buhay, ate? Taro nga. Saang bansa ka naghahanap buhay? First time ko naghahanap buhay sa abroad, sa Riyadh, Saudi Arabia. First time ko doon. Yung hanap buhay ko doon ay isang kasambahay. Hindi lahat ng OFW na pumunta ka sa ibang bansa kasambahay or maraming pagpipilian eh. Pero yung naanuhan ko ng hanap buhay ko, isang kasambahay. Yung kasambahay all around ko doon. First time ko doon, pero kinakaya ko naman kasi sanay tayo sa hirap ng ginhawa, hirap ng pamumuhay. Yun, kasambahay yung hanap buhay ko doon sa ibang bansa. Second question natin. Balik. Next is, ano ang dahilan o nagtulak sa iyo sa desisyong mangingibang bansa? Yan, wow. Nagtulak sa akin na pumunta ako sa ibang bansa. Sa hirap ng buhay, walang-wala talaga kami, wala kaming bahay. Yung gusto ng mga anak ko, wala akong ibigay, tapos wala din akong pera. Alam ng mama mo kung ano kahirap ako noon. Yes. Alam ng mama mo kasi kaibigan kami. Yun, naisipan ko. Nagtyaga ako, nag-iipon ako para makaibang bansa. Wala akong hinihingi ng mama ko, ng papa ko, ng pera para pang ibang bansa. Sa hirap ko talaga. Naghirap ako para patungo sa ibang bansa. Yan ang naisipan ko para makapera din ako kasi walang-wala ako Matustusan. noon eh. Makapera din ako. Pero pagdating mo sa ibang bansa, ganun pa rin, wala ka pa rin pera. Pero yung mga gusto ng mga pamilya mo, yung anak mo, nakuha nila, naibigay mo na kahit wala ka din. Sabi nila merong pera doon sa ibang bansa. Pero yung nagtatrabaho walang pera. Pero yung pinadalan may pera. Ganun lang yun. Yun ang nagtutulak sa akin. Yung walang-wala ka, tapos hirap ng pamilya, tapos gusto mo makabahay. Yan ang naisipan mo. Porsige ka lang. Kahit nahihirapan ka, porsige ka lang. Para Kasi sa pamilya. nakikita mo, yung hirap mo noon, ayaw mong iparanas sa mga anak mo. Kahit nahihirapan ka, kayanin mo. Kasi may anak ka, tapos gusto mo makabahay. Kasi lumaki yung anak mo, walang bahay. Di, ikaw yung mismo, nagpursige na pumunta ka sa ibang bansa. Kahit mahirap, kahit yung katawan mo, yung kalahati ng katawan mo patay, yung kalahati mo buhay. Kasi ibang bansa yun eh. Hindi yung territoryo mo. Sakripisyo. Salamat, ate. Third question, kailan ka nagsimulang mangibang bansa at ilang taon ka na rito? Diyan. Tapos, first time ko pumunta sa Riyadh, sa Saudi, 2019. Then, natapos ako 2023. 4 years ako doon. Kaya ko naman yung 4 years. Tapos, 4 years ako doon. Umuwi lang ako saglit ilang months sa Pinas. Tapos, nag-apply naman ako sa Kuwait ngayon. 1 year naman ako sa Kuwait. Awa ng Diyos, okay naman yung amo ko. Kung mapapare
buhay naman, di mag-i-extend ilang taon din. Katulad ng Saudi Arabia. Last question. Ikaw ba ay nagplano na bumalik sa bansa o mananatili sa bansang pinagtatrabahuan? At bakit? Noon, first time ko sa Saudi Arabia, 4 years ako doon, naisipan kong umuwi. Ganon. Pero pag uwi ko naman sa Pinas, mahirap eh. Mahirap kung wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang pipilisan. Mga anak ko, yun, bumalik ako. Kasi kung bumalik ako naman sa dati sa Saudi Arabia, kung bumalik ako sa amo, alam mo na yung ugali ng amo mo, mahirap. Tapos pagbalik mo sa amo mo, ganun pa rin, lumala. Nag-ibang bansa din ako, dito naman ako nag-apply sa Kuwait. Yun, awa ng Diyos, okay naman yung amo ko. Yun, nakayanan ko, ganun. Huwag bukol na ka. Ano yun? Ano yung... Yan, yun ang dahilan ko kung bakit ayaw kong bumalik doon sa Saudi, doon ako sa Kuwait. Kasi gusto ko nang paiba naman yung amo. Kasi yung pag iba yung amo mo, mamahalin ka. Yung aalagaan ka. Kung babalik ka sa lumang amo, hindi, ganun, lumala yung masama nilang ugali. Lumabas talaga yung totoong ugali kasi alam na nila kung ano yung ugali mo. Okay lang yung saktan ka, okay lang yung pahirapan ka. Kung sa iba naman, di, magbago yun eh. Mahamahalin ka kasi bago ka pa lang. Ganun lang. Salamat, ate. Okay? Salamat. Yan lang ba ang mga tanong mo? Opo. Mag-ingat ka dyan, Bian. Pagani, Yan. magpaalam pagani. Mag-iingat ka dyan. Salamat eh. Wa po na lang question. May konti lang ako sasabihin sa mga estudyante na may mga na OFW katulad ko. Hindi sige. naman lahat ng OFW na masarap yung buhay kasi iba-iba yung OFW. May Bitaw. mahirap, may maginhawa silang amo, may mahirap na amo, sinasaktan silang amo. Pero yung paghawakan lang namin ng isang OFW, dasal lang talaga. Dasal ng Panginoon. Kung hindi mo Puti, ibigay kita ang lahat sa tanda. Panginoon yung dasal, marami talagang mangyayari. Kahit maraming mangyari sa buhay natin, yung kapitan lang talaga natin, yung sandata lang natin, Dasal. isa ay Panginoon lang talaga. Panginoon lang talaga, walang ibang sandata natin. Kung magdasal, kapit sa Kanya. Kahit nahihirapan ka na, dasal ka lang, kapit ka lang. Ganon yung buhay namin OFW. Kung magpapadala ka sa mga masamang espiritu or masamang ano ba yung isip mo, yun, may isipan mo magpakamatay, may isipan mo maraming dahilan, ganon. Dasal lang talaga. Yan ang Bitaw. ako. Salamat. Salamat, ate. Salamat. Salamat. Sige, ingat. Sa, Ampeng, ate. yun. Salamat. Ay, sa giup.